Nagsimula noong 1950 sa isang dojo sa Tokyo, pumasok ang isang lalaki na hinahanap ang taong nasa larawan sa dingding. Napasimangot ang mga estudyante sa kanyang presensya, ngunit pinatahimik sila ni Shansuke at tinanong kung sino siya at kung kilala niya ang kanyang ama. Ipinakilala ni James ang kanyang sarili bilang isang commander ng Royal Air Force Squadron na minsang nakasama ang ama ni Shansuke noong digmaan sa Bataan. Naalala ni Shansuke ang mga kwento ng kanyang ama tungkol sa isang Western fighter na pinagkadalubhasaan ang Eastern Martial Arts at natuto ng mga ipinagbabawal na diskarte sa labanan. Nang makita si James dito, nagpasya si Shansuke na ayusin ang isang lumang karaingan. Isa-isang umatake ang mga estudyante. Ngunit si James ay nagpakita ng pambihirang kakayahan at natalo ang lahat ng 8 mag-aaral ng madali. Pinahinto ni Shansuke ang laban at nagtanong kung bakit dumating si James. Siya ay dumating na may mga alaala ng pagkabihag at ang mga laban na nagpapaliwanag sa kanya. Ang kwento ay bumalik sa 8 taon sa Bataan Peninsula. Sinisikap ng Japan na makuha ang huling kuta ng Allied sa Southeast Asia pagkatapos ng nakamamatay na 3 buwang digmaan. Na-stranded si James mula nang barilin ng kaaway ang kanyang eroplano. Siya lang ang nakaligtas sa misyon at nag-iisang nagpupumiglas sa gubat. Hinahanap ng mga sundalong Hapones ang kagubatan para sa sinumang nakaligtas na British airman. Si James ay naglalagay ng mga bitag at tinambangan na pinatay ang mga sundalo ng may katumpakan. Isang sundalo ang itinapon sa isang nakatagong bomba na nagdulot ng pagsabog. Ang putok ay tumambad sa posisyon ni James. Tumatakbo siya, ngunit pinalibutan siya ng mga sundalo. Inutusan siya ni Corporal Hirano na ihulog ang kanyang kutsilyo at lumuhad. Binunot ni Hirano ang kanyang pistol, pagkatapos ay biglang nagbago ang kanyang isip at sinabi sa kanyang mga tauhan na dalhin si James sa kanilang punong tanggapan. Dinala nila si James sa kampo ng militar ng mga Hapones na pinamumunuan ni Teniente Colonel Ito. Matapos tanungin ni Ito kung si James lang ang nakaligtas at tanging katahimikan ang natatanggap, inutusan niya si Hirano na isagawa ang pagbitay sa harap ng mga nahuli na sundalong Amerikano. Sa site, inutusan ni Hirano si James na lumuhad habang may 2 gwardya na nagbabantay. Iginuhit ang kanyang katana, naghahanda si Hirano na mag-strike habang si James ay nagpapakatatag para sa isang counter-attack. Habang nakatali ang mga kamay, mabilis na napatay ni James ang 3 sundalo. Tumakas siya sa kagubatan at natagpuan ang mga labi ng isang sasakyang panghimpapawid malapit sa kampo ng militar. Malapit na ang mga sundalong Hapon, kaya tumakbo siya muli, ngunit nahuli sa isang lambat na bitag. Nabigo ang kanyang pagtakas, kinaladkad siya ng mga sundalo pabalik sa kampo upang harapin si Teniente Colonel Ito, na naghahanda ng ulat para sa punong tanggapan. Tinanong ni Ito si Endo kung bakit buhay si James at kung bakit nabigo si Hirano. Ipinaliwanag ni Endo na pinatay ni James si Hirano at 2 subordinate bago nahulog sa kanilang bitag. Lalong nagalit si Ito. Itinuring niyang kapatid si Hirano mula noong unang araw nila sa militar. Gayunpaman, pinili niyang huwag kumilos ng araw na iyon. Sinabihan niya si James na matulog ng maayos, nangako ng isang malupit na kamatayan kinaumagahan. Nang gabing iyon sa kwartel ng bilangguan, nakilala ni James ang iba pang mga bihag. Nagpakilala si Beardy at nagtanong kung paano nakarating doon si James. Sinabi ni James na siya at siyam na kasamahan ay ipinadala upang suportahan ang mga kaalyado noong huling depensa. Na umalis sakay ng banana boat sa South China Sea. Ang kanilang misyon ay naging suicide run nang tamaan ng apoy ng kaaway ang kanyang eroplano sa hating gabi na nagpuwersang bumagsak sa tubig. Ipinaliwanag ni Gabriel, isang United States Army First Sergeant, ang mga alituntunin sa kampo at ang mahirap na paggawa na iniutos ng mga sundalong Hapones. Sinabi niya na ang kanilang pinakamataas na ranggo na bilanggo ay si Captain Collins. Nananatili sa ibang barracks at makikipagkita kay James sa susunod na araw. Sumagot si James na baka wala ng susunod na araw para sa kanya simula nang mapatay niya ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Ito. Kinaumagahan, pinagmasdan ni Ito ang kanyang mga sundalo habang nagsasanay sila sa martial arts. Di nagtagal, tumayo si James sa fighting arena, handa para sa execution. Lumapit si Hiroshi, iginuhit ang kanyang katana, at pinutol ang lubid na nagbubuklod sa mga kamay ni James sa halip na hampasin siya. 3 bilanggo na lumabag sa mga tuntunin sa kampo ay pinilit na pumasok sa arena para sa pakikipaglaban hanggang sa kamatayan. Si Kuji, ang pinakamalakas na manlalaban sa kampo, ay pumasok upang patayin sila. Madali niyang tinalo ang 3 bilanggo na nagpapakita ng pambihirang kasanayan. Inutusan si James na sumunod kay Kuji. Ang nakatagong lakas ay nagbigay sa kanya ng malinaw na kalamangan. Sa isang sipa at isang suntok, napatay niya agad si Kuji. Ang pagkamatay ni Kuji ay ikinagalit ni Ito, na napansin na ang pamamaraan ni James ay lampas sa ordinaryong pagsasanay.
Sinabi niya kay Endo na gumamit si James ng mga ipinagbabawal na pamamaraan at nangakong makikita siyang patay sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, nakilala ni James si Captain Collins, na tinanggap siya bilang isang kaalyado. Inimbitahan siya ni Collins sa barracks kung saan pinagsaluhan nila ang homemade alcohol ni Beardy. Nagtanong si Collins tungkol sa background ni James at sa kanyang pagsasanay sa martial arts. Ipinaliwanag ni James na ipinanganak siya sa England at lumaki sa Hong Kong kung saan nagtatrabaho ang kanyang ama sa isang pabrika ng tela. Pagkamatay ng kanyang ama, bumalik siya sa England ngunit nagpatuloy sa pagsasanay sa Hong Kong, Thailand, at Japan. Hindi nagtagal, pumasok si Endo at inihatid si James kay Ito, na tumatanggap ng pangangalagang medikal mula sa isang bilanggo na nagngangalang Teresa. Si Ito nagtanong kay James tungkol sa kanyang Japanese martial arts skills, na tinawag niyang ipinagbabawal. Walang ibinigay na detalye si James, tila alam niya kung sino ang nagsanay sa kanya. Isinasaalang-alang ni Ito na ibalik ang isang mahal na metal na kwintas na pag-aari ni James, ngunit itinago niya ito sa halip, na nagpasya na si James ay mamamatay sa susunod na araw. Kinabukasan, pinaghandaan ni James ang mangyayari. Umalis siya sa kwartel at pumasok sa arena kung saan naghihintay na lumaban ang 3 sundalong Hapones. Gumalaw siya ng may katumpakan at natalo sila ng madali. Nanonood si Ito na may namumuong galit. Iniwan ni James na buhay ang mga sundalo. Kaya, iniutos ni Ito ang kanilang pagbitay upang parusahan ang kabiguan. Bumalik sa kwartel, ipinaliwanag ni Gabriel na lahat ng mga bilanggo ay ililipat sa ibang kampo sa loob ng 1 linggo. Mas malala ang bagong kampo. Kinailangan nilang tumakas o harapin ang mabagal na kamatayan. Upang humingi ng tulong, kailangan nila ng radyo. Ang tanging working set ay nasa ibabaw ng isang tore. Nagkasundo ang lahat na gumawa ng distraction para maabot ito ni James. Nagsagawa sila ng kabuluhan sa kuta. Sumugod ang mga gwardya, binigyan si James ng malinaw na daan patungo sa tore. Umakyat siya at kinuha ang radyo nang hindi nalalaman ng sinuman. Habang naghahanda si James na umalis, nakita siya ni Teresa. Nanahimik siya dahil gusto rin niyang tumakas. Noong gabing iyon, tinanong ni Beardy kung naiintindihan ni James ang panganib. Ang paggamit ng radyo ay maglalantad sa kanila. Alam ni James ang panganib, ngunit sinabing wala silang pagpipilian. Hiniling niya kay Beardy na isulat ang lahat ng sinabi ng sundalong Hapon, kahit na mga pira-piraso, dahil siya lamang ang nakakaunawa ng wikang Hapon. Kinabukasan, sumugod si Ito sa kwartel. May umalis sa kampo. Tinuro niya ang bawat bilanggo hanggang umamin ang 2 lalaki na sila ang naging sanhi ng kabuluhan. Iniutos niya ang kanilang agarang pagbitay. Nakakita ng pagkakataon si James. Tinanong niya si Jones kung saan nakalusot ang mga lalaking iyon sa mga gwardya. Tumanggi si Jones sa una, ngunit sumuko pagkatapos ng paulit-ulit na mga tanong at ibinahagi ang lokasyon. Nang gabing iyon, sinabi ni James ang kanyang plano. Itinago niya ang kanyang higaan upang itago ang kanyang kawalan at lagpasan ang mga gwardya. Ininspeksyon ni Hiroshi ang kwartel habang nagpapatrol. Huminto siya sa higaan ni James, nakaramdam siya ng mali, ngunit wala siyang sinabi. Sa labas, mabilis na lumipat si James sa kagubatan patungo sa dalampasigan. Gumamit siya ng radyo at nakarinig ng senyales sa wikang Navajo na ginagamit ng mga puwersang Amerikano. Hindi sigurado sa mensahe. Huminto siya at bumalik. Bago bumalik sa barracks, tiningnan niya ang nawasak na eroplano para sa anumang senyales ng tulong, pagkatapos ay bumalik sa loob upang maiwasan ang pagtuklas. Kinaumagahan, sinabi ni James kina Gabriel at Collins ang tungkol sa nakita niya noong nakaraang gabi. Dahil sa kadiliman, mahirap makita ang mga detalye, ngunit naniniwala siyang paparating na ang mga puwersang Amerikano dahil narinig niya ang mga tinig na nagsasalita ng Navajo. Hindi niya naiintindihan ang mga salita, ngunit nakilala niya ang wika. Inilarawan din niya ang paghahanap ng isang glider malapit sa mga burol at binalak na gamitin ito para sa kanilang pagtakas. Nag-alinlangan si Collins sa ideya dahil walang makina ang glider. Ipinaliwanag ni James na kailangan lamang ng isang bihasang piloto na lumipad ng mababa at mag-hook ng tow line. Kung diretsong pumasok ang piloto at malinaw ang lugar sa unahan sa loob ng 50 yarda, lilipat ang glider. Maya-maya, dumating ang mga sundalo para dalhin si James kay Ito. Tinanong ni Ito kung naiintindihan ni James o ng sino man sa kanyang mga kasama ang wikang Navajo. Si James, na alam ang panganib, ay tinanggihan ang anumang kaalaman. Idinagdag niya na ang mga katutubong Amerikano lamang ang nagsasalita nito at walang Amerikano ang magtuturo nito sa kanya. Nanatiling hindi kumbinsido si Ito at inutusan ang kanyang mga tauhan na kunin si James para sa mas matinding parusa. Humingi ng permiso si Endo na siya mismo ang tatapos kay James. Tumanggi ito. Nakaramdam siya ng mas malaking banta. Ang mga puwersang Amerikano ay lumalapit sa isla. At sa pagdating ni James, maaaring dumating din ang British.
Hindi maintindihan ni Ito ang mga salitang Navajo, ngunit ang kanyang instincts ay nagbabala sa kanya na may darating. Bago ang mga nagtipon-tipon ng mga bilanggo, pinarusahan ni Ito si James upang magbigay ng halimbawa. Nakatali ang mga kamay ni James habang binubugbog siya ng mga sundalo ng mga raten na kahoy. Nang matanggal ang mga pagkakatali, patuloy siyang hinampes ng isang sundalo. Sumiklab ang galit at nanlaban si James sa tatlong sundalo. Hinampes siya ni Endo ng rifle sa mukha, natambo siya at naghintay ng utos. Walang sinabi si Ito. Sa halip, pumasok siya sa arena at pinaputukan ang ilang bilanggo. Makalipas ang 2 araw, nagkamalay si James. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang medikal na lugar na karaniwang nakalaan para sa mga sundalong Hapon. Ipinaliwanag ni Teresa, isang bilanggo na 3 buwan nang nandoon, na dinala siya roon ng mga tauhan ni Ito. Nagtanong si James tungkol sa mga kondisyon sa kampo. Ngunit bago pa makasagot si Teresa, pumasok ang mga sundalong Hapones at inutusan siyang umalis. Nang gabing iyon, nagising si James sa labas ng putok at nakita niya sina Endo at Ito na nakatayo sa kanyang harapan. Sinabi ni Ito na ang mga putok ay isang babala sa kanyang mga tauhan, na nagpapakita ng parusang kamatayan para sa sino mang magtangkang tumakas. Mukhang nasisiyahan siyang makita si James nang napakabilis, sabik na muling masaksihan ang walang laman na pamamaraan na natutunan ni James mula sa kanyang guro. Bagamat hindi maintindihan ni Ito ang mga mensahe ng Navajo, nadama niya na may mahalagang bagay na darating at nagbabala na kapag dumating ang sakuna, lahat ng naroon ay mamamatay. Nang maglaon, bumalik si James sa kwartel kung saan nagsisiksikan ang mga bilanggo upang magtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Nagbahagi si Beardy ng bagong impormasyon mula sa radyo. Inutusan ng militar ng Amerika ang lahat ng matataas na opisyal ng Hapon na itigil ang pagpapahirap sa mga bilanggo ng digmaan sa ilalim ng mga internasyonal na kasunduan. May patunay ng pang-aabuso ang mga kalyadong puwersa at nangako ng mabilis na aksyon kung babaliwalin ang utos. Hindi mapalagay si James. Natakot siya na ang mga Hapones ay maaaring tumugon sa isang desperadong pag-atake ng kamikaze na maaaring pumatay sa lahat ng tao sa kampo. Determinado na sumulong, nagpasya sila ni Gabriel na suriin muli ang glider upang kumpirmahin na magagamit pa rin ito sa pagtakas. Nagtago sila sa kadiliman, na natiling mababa upang maiwasan ang mga gwardya. Habang ini-inspeksyon nila ang glider, narinig sila ng isang sundalo na umiihi sa malapit. Ilang sandali pa, dumating si Hiroshi para mag-imbestiga. Mabilis na kumilos si James, sinunggaban si Hiroshi at pinigilan siya. Naghanda si Gabriel na patayin siya, ngunit itinigil ni James ang pag-atake, naramdamang handang tumulong si Hiroshi. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paghahanap hanggang sa nakita nila si Collins na pinapatay ang isang gwardya, na panandaliang nagambala sa kanilang plano. Nagmamadaling bumalik sina James at Gabriel sa kwartel at bumalik nang pumasok ang mga sundalong Hapones upang bilangin ang mga bilanggo. Kinabukasan, pinanood ng mga bilanggo ang pagpapahirap kay Collins ng mga tauhan ni Ito. Inihayag ni Ito na ilang bilanggo ang umalis sa kwartel at inatake ang mga gwardya sa gabi. Hiniling niya na ibunyag ng mga nagkasala ang kanilang sarili. Humakbang si James at inangkin ang pananagutan, humiling na siya lamang ang maparusahan. Lumapit si Ito at inutusan si James na patunayan ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano niya pinatay ang mga gwardya. Hiniling niya na gamitin ni James ang ipinagbabawal na pamamaraan sa isa pang bilanggo, tumanggi si James. Pagkatapos ay pinatay ni Endo ang preso mismo. Tinawag ni Ito ang 3 sa kanyang mga sundalo sa arena ng labanan at inutusan silang patayin si Collins. Ipinaglaban ni Collins ang lahat ng mayroon siya at malubhang nasugatan ang mga sundalo bago nila siya pinatay. Hinarap ni Ito ang mga bilanggo at ipinahayag na ang sinumang lalabag sa mga tuntunin sa kampo ay mamamatay. Sinabi niya na ang mga utos sa labas na nagpoprotekta sa mga bilanggo ng digmaan ay walang ibig sabihin dahil ang kanyang mga patakaran lamang ang ipinatupad. Nag-alab sa galit si James at naghamon na labanan siya. Ngumiti si Ito at sumagot na ang isang matalinong mandirigma ay hindi sasali sa isang labanan na hindi niya mapanalunan. Bumalik sa barracks, sinabi ni James sa kanyang mga kasama na kailangan nilang kumilos ng gabing iyon. Iminungkahi ni Beardy gamit ang salitang ata, isang code na ginamit ng militar ng Amerika para magpadala ng signal. Sumang-ayon si Gabriel, at sinabing magkakaroon lamang sila ng isang pagkakataon bago sila matuklasan ng mga Hapones. Pagsapit ng gabi, umakyat sina James at Gabriel sa tuktok ng burol. Binanggit ang ata ni Gabriel ang salita sa radyo at nakatanggap ng tugon. Ibinigay nila ang kanilang lokasyon para sa isang allied evacuation at bumalik sa barracks. Walang laman ang kwartel. Sumugod ang mga sundalong Hapones at dinaig sila. Nagising sina James at Gabriel na nakatali sa mga upuan. Pumasok sina Teresa at Ana sa loob at sinimulan silang palayain. Sinabi ni Teresa na ang mga eroplano ng Allied ay nasa itaas na umaatake sa kampo.
Inabot niya kay James ang isang kutsilyo kung sakaling kailanganin niya ito. Tahimik na gumalaw ang apat sa kaguluhan upang mabawi ang radyo. Ang mga bilanggo ay binaril ng walang awa. Nang makita nilang nawasak ang pangunahing radyo, dinala sila ni James patungo sa tore kung saan nanatili ang huling gumaganang transmitter. Balak niyang akyatin ito, ngunit pinigilan siya ni Teresa at iginiit nila ni Ana na abalahin ang gwardya. Hinimok ni na Teresa at Ana ang gwardya at pinatay siya. Kinuha ni Gabriel ang radyo at nakipag-ugnayan sa militar ng Amerika upang humiling ng paglikas sa pamamagitan ng direktang C-47 na eroplano, na nangangakong ipapadala ang flare upang markahan ang kanilang posisyon. Habang si Gabriel ay nagpadala ng hudyat, pinaputukan ni James ang mga sundalong Hapon, naghahanda na pumatay ng higit pang mga bilanggo, na nagdulot ng kaguluhan sa kampo. Si Gabriel, nadala ng galit kay Endo, ay inatake siya ng walang kamay, ngunit muntik nang mapatay hanggang sa namagitan si Collins. Iniligtas ni Collins si Gabriel at inutusan itong tumakas, pagkatapos ay sinubukang saksakin si Endo, ngunit pinatay siya ng mga sundalong Hapones. Habang nagpapatuloy ang labanan, naghintay si Ito sa kanyang kwartel para kay James. Pagdating ni James, nagkaharap sila. Mabilis at brutal ang kanilang tunggalian. Bawat isa ay nagpapakita ng pantay na kasanayan. Nakuha ni James ang kalamangan at muntik nang mapatay si Ito, ngunit sumugod si Gabriel at hinayla siya palayo. Habang papalapit ang rescue plane, tumakbo sila patungo sa glider habang tinutukan ni Endo ang kanyang rifle. Biglang sumingit si Ito at pinigilan ang kanyang nasasakupan sa pagpapaputok. Inihanda nila ang glider para maihok ng paparating na sasakyang panghimpapawid ang tow cable. Isang flare ang nagliwanag sa kalangitan upang markahan ang kanilang posisyon. Sinubukan ng mga sundalong Hapones na pigilan sila, ngunit nagpaputok ang isang Allied gunship at nilinis ang daan. Nagawa ni James na dalhin ang ilang mga bilanggo kasama niya, kahit na marami ang naiwan. Tahimik siyang nangako na babalik para sa mga nasa kampo pa. Lumipat ang kwento sa 1950. Nalaman ni James na namatay si Ito noong nakaraang taon. Habang naghahanda siyang umalis, pinigilan siya ni Shansuke at hiniling na makita ang ipinagbabawal na pamamaraan. Humanga sa desisyon ni Shansuke, pumayag si James at nag-sparring sila. Kahit matalo, pinilit ni Shansuke na masaksihan ang ipinagbabawal na paglipat. Dahil sa kanyang pagpupursigi, ipinakita ni James ang malakas na welga. Pagkatapos binigyan ni Shansuke si James ng isang kahon na iniwan ng kanyang ama na naglalaman ng medalya na dating kay Ito. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.